Our next topic, connectivity. And this is something, Pinky, na gusto-gusto ng bata, ng mga kabataan, millennials, at yung mga magulang ng mga millennials. The country's internet speed is second to the slowest in Asia, pangalawa sa pinakapagong. Internet cost is the most expensive in the region, and now the two telcos have implemented a 2 gigabyte cap that has left people even more frustrated. Everyone agrees it needs to get better. So the general question that each one of you will answer is, how do you free up the market for competition? We're going to begin with Congresswoman Robredo. Yung pinaka-problema po talaga ng connectivity natin, 3 Mbps lang po yung speed ng ating internet, napakamahal pa. Kung kumpara po natin ito sa Singapore na 133 Mbps, talaga napakalayo natin. At yung masaklap po dito, hindi lang ito para sa mga kabataan na nagsa-social media, pero marami na talaga tayong dependent sa internet. Marami pong mga negosyong nakadepend na sa internet. Kaya sabi nga ng mga anak ko, human right na daw ito ngayon. Yung speed ng internet, saka yung presyo niya. Pero yung sa atin po, tatlo yung problema nito. Yung problema ang una, lack of regulation. Yung NTC po, pag may mga pagbalga po ng mga regulasyon ng NTC, 200 pesos lang po yung penalty niya. Kaya sino naman yung susunod kung ganun lang kababa yung babayaran. Sunod po, lack of competition. Ngayon po halos monopolized. Monopolized na isang company, nakakabit na po lahat na ibang players dun sa isang company. Pangatlo, talagang kulang na kulang tayo sa infrastructure. Kaya kami po ni Secretary Mar Rojas, talaga sa programa po namin, mag-i-infuse po ng napakaraming kapital yung gobyerno natin para yung infrastructure po natin para sa connectivity, gobyerno na po dapat yung magte-take cudgels niyan. Para hindi na po ito na-monopolize ng players. Tapos aayusin po natin yung regulation, aayusin po natin yung competition para po hindi na lang siya na-monopolize ng isa, kundi marami nang ibubukas na mga pagkakataon para yung mga companies pumasok. Thank you, ma'am. Senator Trillanes. Unang-una po, kailangan magtalaga tayo ng NTC na talagang independent. Hindi po galing ito sa mga telecoms, ano? So isa yan. Kailangan natin magbigay siya ng franchises at least to 5 internet service providers. Kasi pagka lumawak po yung kompetisyon, lahat po yan sila magpapagalingan, magpapabilisan o magpapababaan ng presyo. Yan po ang free market na concept. Ngayon, doon naman po sa mga missionary areas na tinatawag na hindi profitable for private companies, kailangan po gobyerno ang magpatayo ng infrastructure na sa ganon, even in those areas, magkakaroon sila na access sa internet. Thank you, Senator Trillanes. Senator Cayetano. 50 billion reasons why mabagal ang internet. 50 billion pesos po ang one-year income ng ating telcos. Balitang-balita sa amin lahat na ang naglalagay naman sa NTC, sila din. Paghawak ng mga telcos sa liig ang mga politiko at sila ang pumopondo, wala kayong aasahan kahit anong ganda ng programa. Alam nyo po, sa siyudad ng Taguig, marami kaming pamilyang OFW. Kaya sabi ni Mayor Lani, subukan lang natin mag-live streaming tayo ng JS prom at saka ng graduation. Ang tagal bago nagawa. Kung anong ginawa ng siyudad, magawa lang ito. Nagulat po kami sa response. Iyakan po ang mga pamilya ng OFWs nung umuwi sila. Yung iba nagpadala ng retrato, ng video. Sabi, ma'am, akala namin hindi namin makikita anak namin magra-graduate. Dahil ni-live stream nyo, nakita namin, why does it take a city? Why does government have to demand this from the telcos when it's their business and they're making 50 billion pesos? Hindi ba? Dapat given na yan. And you know why? In the places na mabilis ang internet, Korea, in Singapore, hindi hawak ng mga negosyante ang politiko. That's why ayaw ni Mayor Duterte tumanggap ng pera sa may kontrata sa gobyerno. And I support him 100%. These plans are nothing if your backers tap you in the shoulder and said, hop, hindi nyo pwedeng gawin yan. Kami kalaban nyo dyan. Thank you, Senator Cayetano. Senator Escudero, privatized ang telco industry. Kaya po hindi ginagastusan niya ng gobyerno sa ngayon. Tama ang sinabi ng ibang mga kasama ko rito. Hindi ito ginagastusan ng telco industry dahil kumikita sila sa cellphone calls at sa text. Kapag mabilis ang internet speed dito sa ating bansa,
hindi na ho kayo magte-text o tatawag. Viber na kung anong application ang gagamitin ninyo. Kaya ayaw nilang gawin. Layunin po namin ni Senator Grace, kasabay sa paglalatag ng infrastructure at kalye sa ating bansa, dapat kasabay na rin ang paglalatag ng fiber optic at kable. Infrastructure din ang definition namin dyan. Para matigil na rin yung ginagawa nila ngayon. Gagawa ng kalye, makalipas ang 2 linggo, huhukayin yun para lagyan ng tubo at anumang kable. Noong nag-aaral ako, card catalog at library ang pinupuntahan ko. Ngayon lahat ng estudyante, gamit ang internet, nagpupukol ng mahigit kumulang 1.2 trillion na tanong. Sa Google pa lamang yun, kada taon. Ano pa kaya yung ibang search engine? Karapatan na ang mabilis na internet speed. Hindi lamang para sa mga estudyante, pati na rin para sa mga magulang, pati na rin sa bawat Pilipino na gustong makausap at makapiling sa pamamagitan ng internet ang kanilang mga mahal sa buhay. Senator Olasan. Pag ang pinag-uusapan po connectivity, i-rationalize natin yung foreign participation in the telecom industry. Para magkompetensya sa services at saka sa speed, ibababa yung presyo. Pag may security component, gawing libre. Security ang nakasalalay. Right to life na naman tayo dyan. Single platform, hindi kanya-kanyang antena para ma-regulate ng gusto. Example, may mga drop calls tayo. Hindi pa umaabot ng 1 minuto, binibil na tayo a full minute. Ito ang mga simptomas na mga kailangan natin para maipaigting yung connectivity. Thank you, sir. And Senator Marcos, sir. I would just like to comment on what Pia said earlier na ito ay interest ng mga kabataan ang connectivity. Hindi lang po. Alam niyo po na ang negosyo ay mas malaki na ang nininegosyo sa internet kaysa sa harap-harapan na nagbebentahan. Ganong kahalaga ang internet, hindi lamang para sa chismis sa social media, kwentuhan, kung hindi talaga na sa hanap buhay at pag-aaral ng ating mga kababayan. Tayo nga ang pinakamahal at tayo ay pangalawa sa pinakamabagal. Alam niyo po ba kung sino yung pinakamabagal? Afghanistan po na may gera, pero tayo ganun din ang ating patakbo ng ating internet. Kung napakaganda po ng plano na binigkas ni Congresswoman Robredo at matagal na po tayong nag-aantay dahil ang NTC po ay hanggang ngayon ay hindi binibigay ang mga bandwidth. Ngunit kung alam ng pamahalaan, kung alam ng administrasyon kung ano ang dapat gawin, 6 na taon na, bakit wala pang ginagawa? Bakit hindi pa ginagawa? Ito po ang aking sinasabi na hindi tayo makabuo ng isang malaking proyekto na ganito kaimportante. Sa aking palagay ay streamline po natin ang patakbo ng NTC para sa pagbigay ng bandwidth at ibigay ng mga frequency at saka mga bandwidth na kinakailangan. Ipapasukin na natin ang mga international service provider. Competition is always good for the consumer. And we live in a global community. So let us join that global community. Congresswoman and senators, thank you so much for your answer. And as I make it here on stage, it's time for our yes and no answer candidates. Here's the question. Are you going to make telcos accountable for failing to deliver the internet speed that they promised? Yes or no? Unanimous. Mataas. Yes. Mataas ang yes ni Senator Alan Peter Cayetano. Candidates, thank you so much. Here are the candidates for Vice President of the Republic of the Philippines. Stay in the same stage, and we'll be back after a few reminders.